po kung bakit lilinawin natin kung ano ang pagkakaintindi po natin sa mga benepisyo ng mga lolo at lola. Lahat po yan, lilinawin natin kasi sinasabi 80, 85, 90, 95 years old makakatanggap po ng 10,000 pesos. Nasa linya na natin mga kababayan, si National Commission of Senior Citizens Commissioner, NCSC Commissioner Ray Mansilungan. Maayong hapon, magandang hapon po, Commissioner. Live po kayo ngayon dito sa Media House Express. Muli, si Dodong Alan po ito sa Bistag in Action. Good afternoon po, Commissioner. Yeah, magandang hapon, Dodong Alan. Magandang hapon sa mga tagapakinig ng Media House Express. Alam mo, hindi ako officially connected ngayon sa NCSC dahil binigyan ako ng 90 days for law ng Yes. Office of the President dahil merong complaint against me si Congressman Ordanes. Okay. So habang iniimbit sila, for law ako. Ito naman ikaw naman senior citizen din At saka ikaw naman baka nakakaalam din naman siguro sa mga batas na maaari nating maaari pag-usapan ngayon. Kasi ako man din medyo nakakaroon ng kalituhan dito sa sinasabing batas na ito. Lalo na yung sa diskwento. Dito muna ako sa batas na 80, 85, 90, 95 makatanggap daw ng 10,000 pesos cash gift. Ang tanong natin dito, ano po yung pagkakaalam po ninyo dito sa batas na ito, Commissioner? Okay, Dodong Alan, bigyan mo na kita ng background. Yung Republic Act 11982, yung pinirmahan ni PBBM ng isang araw, ito yung resulta ng joint bill. Ang unang bill dito, yung bill ng House, yung 7535 na na-approve noong May 8, 2023. Okay, yung House bill na yon, ito yung pinagmamalaki ni Congressman Ordanes noon dahil kasama sa House bill na yon yung 1 million para doon sa 101 years old at saka yung 25,000 para sa 80, 85, 90, 95. So essentially, na-dilute itong batas na ito, RA 11982 ay magpapatunay na hindi totoo yung ipinangako ni Congressman Ordanes no na meron darating na 1 million sa 101 years old. Pero iset aside na muna natin yan. Yung 11982, ito ay dahil sa paghahangad ng Kongreso na mabigyan ng ayuda yung mga octogenarian sa panonagenarian. Kasi marami na nga panukala sa Kongreso na bigyan sila ng malaking halaga, 25,000. So dahil sa kagipitan ng finances ng bansang Pilipinas, inaprobahan nila yung BICAM na magbibigay ng 10,000 sa 80, 85, 90, 95. By amending Republic Act 10868, yung Centenarian Act of 2016. Itong bagong batas, 11982, pinamyandahan yung Section 1 ito, pinamyandahan yung Section 2 ng RA 10868 na nagbibigay ng 100,000. Diba? Ang sabi noong bagong amendment, ang Pilipino daw, kahit na nasa abroad o nasa Pilipinas, pagtungtong niya ng 80, 85, 90 at 95 years old, ay tatanggap ng 10,000 pesos. Diba? So, ang sabi doon, hindi kailangan na nasa Pilipinas, kahit na ikaw ay nasa abroad, ay pwede kang tumakas. Merong second paragraph yung Section 1, na ang sabi doon, yung eligibility noong mga tatanggap ng 10,000 ay within 1 year lang from attainment of age 80, 85, 90, 95. Ano ibig sabihin nun? Pag ikaw ay 81 years old o 91 o 86 o 96, pag na-aprobahan yung batas, hindi ka na eligible. Kailangan mo hintayin ang susunod na tranche. So kung 81 years old ka, kailangan mong hintayin na mag-85 ka bago ka tumanggap ulit ng 10,000. Yun yung doon. Ngayon, merong sabi doon, yung second paragraph noong Section 1, ang sabi doon, yung eligibility raw para sa tatanggap ng 80, 85, 90, 95 at 100 ay 1 year lang. So merong epekto yan doon sa 10868. Kasi yung 10868, pag ikaw ay 100 years old, 3 years ago, qualified ka pa din.
Di ba? Oo. Pero ito, dahil dito sa amendment na ito, na ang sabi 1 year lang yung eligibility mo, kapag ikaw ay 102 na ngayon, Oo. Okay, ay hindi ka na pwedeng tumanggap noong 100,000 unless maglalagay ng transitory provision yung NCSE dun sa gagawing IRR. Anong ibig sabihin nito? Kahit na pala malas mo kung 102 years old ka sapagkat hindi mo matatanggap yung sinasabing 100,000 pesos? Yun ang kasi nakalagay nga sa second paragraph ng amendment niya, sabi, yung eligibility para sa 80, 85, 90, 95 at 100 years old ay 1 year lang. So, ibig sabihin, kung nag-102 ka pagka effective na yung batas, ay hindi ka na eligible doon sa 100,000, di ba? Opo. Unless gagawa ng transitory provision yung IRR na gagawin ng NCSE na ilalagay doon na yung mga sasakupin noong 1 year eligibility only ay yung mga nag-100 lang after the implementation or after the effectivity of the law. Malungkot na balita. Sa halip na matuwa ako mukhang nalungkot. Hindi naman siya malungkot kasi naiintindihan naman ng mga commissioner yon. So, I'm sure, pagka gumawa ng IRR ang NCSE, ilalagay yung provision na yon na yung eligibility limit na 1 year ay para doon sa lamang sa mga bagong magiging 100 years old pag effective na yung batas. Hindi kaya ng IRR yun hong nakalagay doon na kung ikaw 81 years old, mag-aantay ka ng 4 na taon para makakuha ka ng supposed to be pang second trans mo na yun. Pero minalas ka, naging mas matanda ka kaysa sa batas. Ngayon, 4 years old ka pa na mag-aabang, 4 years ka na mag-aabang. Ibig sabihin yan, hindi mababago yung batas na yan sapagkat sa pamamagitan ng IRR, sir? Hindi. Yung IRR kasi, i-define lang niya kung paano i-implement. Pero you cannot, meron tayong dictum di ba? Water cannot rise higher than its source. Ang sabi ng batas, yung eligibility mo ay 1 year lang. So, hindi pwedeng baguhin ng IRR yung nakaprovide na yun doon sa batas na ang eligibility mo ay 1 year lang. Ang sinasabi ko, isinama kasi yung 100 years old. Diba? So sa 10868, yung original na centenarian law, walang nakalagay na pagka lumagpas ka ng 1 year from 100, hindi ka na pwedeng tumanggap. Diba? Kasi wala naman yung 1 year eligibility requirement o eligibility limit. So dahil nga dito sa provision noong second paragraph noong section 1 noong RA 11982, kailangan ngang linawin ngayon ng NCSE na ang papasok lamang doon sa 1 year limit for eligibility ay yung magiging 100 years old pa lang ngayong magiging effective yung batas. Ibig sabihin, kung naging 100 ka before the effectivity of the law, hindi ka pwedeng isama doon sa eligibility na 1 year lang. Kasi kung maintindihan natin, marami tayong mga senior citizen na centenarian, 102, 103, kaya hindi sila makapag-claim ay kulang ang kanilang dokumento. Dokumento, yes. Kung kumpleto lamang yung documents nila, meron silang PSA birth certificate, naka-claim sana sila. Yun yung dahilan kung bakit kailangan nating pagbigyan. So, considering na meron yung specific provision, yung section 1 ng RA 11982, kailangan ngayong linawin ng NCSE sa gagawing IRR kung kanino mag-a-apply yung 1 year limit na yon sa eligibility. Kung yan po ay hindi specific doon sa batas, kaya yan sa pamamagitan ng IRR na ilagay ron? Correct. Hindi kasi ang sabi doon, eligibility limit, di ba? Ngayon, ang sinasabi ko, nakasama kasi yung 100 years old. So, ibig sabihin, kung gusto ng Kongreso, kapag ka naging 100 years old ka from the effectivity of the law, kailangan yung eligibility mo, magampanan mo in 1 year. Ibig sabihin, makapag-claim ka, makapag-submit ka ng iyong requirement. Pag
hindi, wala yun doon sa original na batas na 10868. okay. Kung tama yung pagkakaunawa ko, Commissioner, mas maswerte pala si Lolo o kaya si Lola pag siya ay 79 years old kaysa sa siya ay 81 years old sa batas na itong batas na House Bill number 7535 na nag-a-amend dito sa 10868. Mas maganda pag ikaw ay 79 years old kaysa sa 81 years old ka. Bakit? 79 years old. Tama yung sinabi mo kasi ma-skip mo yung 10,000 Oo. na para sa 8 years old. At saka hindi lang yan, Commissioner. Ibig sabihin, kung 79 years old ka, isang taong ka lang mag-aantay. 80 years old, makakuha ka ng 10,000. Pero palagay ko, yung pag-promulgate ng IRR, i-consider din siguro yon na kung ikaw ay 80 years old and 364 days on the day na maging effective yung batas, baka naman isama pa rin ang NCSC na eligible ka pa din. Oo, na meron kang 10K. Pero pagka ikaw nag-81 na, ay hindi ka na talaga kasama. Yes, pagka 81 ka on the day na maging effective yung batas, ay hindi ka na talaga kasali. Malas naman. Si Lolo at Lola, apat na taon pa mag-aantay. Kung siya ay 81 years old na at mahina na, baka hindi na mapakinabangan ni Lola yung 10,000. Pero alam mo, kailangan pa rin tayo magpasalamat sa Kongreso dahil kahit na in spite of the financial limitations, nagpasa sila ng batas na marirecognize yung mga 80, 85, 90, 95. At saka merong opportunity na marating mo pa rin yung susunod. Diba? So, sakaling 81 ka ngayon, clean living ka muna para marating mo yung 85, diba? Kinakailangan nasa may presko yung hangin, mga kinakain mo kanina. Kasi 4 na taon ka pa mag-aantay. Okay. Tama yan. Okay, Commissioner, pagdating naman sa mga lolo at lola na let's say ako ay kulang ako ng dokumento. Halimbawa 79 years old ako. Kulang ako ng dokumento. 1 taon lang ang binibigay ng batas para ikaw makatanggap, gano'n? Para i-apply mo within 1 year. Yung eligibility mo at saka yung pagtanggap mo, magkaiba yun. Diba? Okay. So, ibig sabihin, kung 80 years old ka, mag-file ka ng claim. Paano? So, at least, na-meet mo na yung requirement na ikaw ay nag-inform sa NCSC na ikaw ay eligible. Diba? So, kahit na medyo ma-delay siguro, pagbibigyan ka ang pinag-uusapan doon yung pag-file mo ng claim. Okay. Follow na lang yung mga papers, total, ikaw naman. Actually, yung eligibility na yun is para maalis yung mga more than 81 or more than 80 dahil nga sa limitado yung budget. Opo. Sir, itong batas na ito, kailan po ito magsisimula makatanggap ang mga kababayan natin? Effective immediately ba ito? Okay. Alam mo po, ganito. Una muna yung effectivity. No? Meron tayong rule na ang batas ay nagiging effective 15 days from publication sa ONAR o sa Gazette. Sa official Gazette. National Set. Ngayon, maraming batas na ang implementation ang effectivity ay on the date of the implementation or promulgation ng IRR. Pero lilinawin niya ng NCSC. Paglabas ng IRR ng NCSC, ilalagay doon kung kailan siya effective. Kung effective siya from the effectivity of the law o effectivity ng IRR. Okay. Lilinawin isa sa mga sigurado ko ilalagay ng ito. Ang maganda dito, ito kasing 11982 specific na NCSC ang gagawa ng IRR. Di ba? So, noong lumabas yung RA 10868, yung Centenarian Act of 2016,
hindi NCSC ang gumawa ng ng IRR noon, di ba? Kaya yung guidelines na ginawa ng DSWD kung paano ka mag-claim, ngayon pwede nang baguhin ng NCSC. Kasi nga, magmula ng 2015, napakaraming mga problema ang naobserbahan ng NCSC at dahil doon, makakapag-promulgate na ng provision ngayon kung paano gagawa ng guidelines para sa madaling pag-claim. Kasi pwede kasing ang isang senior citizen ay mag-late registration. Kagaya ng nangyari doon sa 10868, napakaraming mga senior ang nag-late register na 99 years old na raw siya. Para sa susunod na taon ay tumanggap siya ng 100,000. Ng 100,000. Dahil doon sa mga experience na yun, alam na ngayon ng NCSC kung paano aayusin yung guidelines para masiguro natin na kung talagang merong proof na ikaw ay 8 years old na pero wala kang birth certificate for whatever reason, mababalidate yung proof na yun. Isasama yun palagay ko ng NCSC sa guidelines na gagawin. Halimbawa, birth certificate ng anak. Kung meron kang anak na 60 years old, tapos nakalagay doon na ang edad mo nung ipanganak ka ay 20, so it's enough proof na 8 years old na. 80 years old na, opo, tama. Mga ganong siguro naman 1+1 lang naman yan ang kailangan. Siguro, Commissioner, dahil sa hawak na po ninyo ang ang IRR ng NCSC, siguro hindi na ho ninyo masyado pahihirapan ang mga lolo at lola para doon sa mga dokumento na kailangan. Oo naman. Alam mo, ulit linawin ko, hindi ako kasama sa paggawa ng IRR ngayon dahil nga sa sa furlough na binigay sa akin ng OP. Pero I'm sure yung mga pointers na isasubmit ko sa committee pag lalagyan nila ng consideration. May span ba of time kung halimbawa ang NCSC binigyan pa ng ito lang kailangan within that period of time itapusin niyo yung IRR o kung titingnan mo yung prior law, yung 11916, yung nag-increase ng 500 to 1,000, nakalagay doon 6 months. 11350 nakalagay 6 months. Pero yung 11916 palagay ko 90 days lang ang nilagay doon. From the effectivity of the law, kailangan magawa na yung IRR. Ito naman, dalawang section lang ang na-include dito. Yung RA 10868, dalawa lang yung amendment. Una, yung pag-insert noong 80, 85, 95, at saka nga yung 1-year eligibility, at saka yung paglagay ng database. Kasi magmula noong ma-implement o ma-promulgate yung 10868, yung Centenarian Act, hindi nag-exert ng effort ang DSWD para kumuha ng data ng lahat ng senior citizen, di ba? Na ang NCSC ginagawa namin yan magmula 2022. Okay. So yung provision ng Section 2A noong 10868 as amended by 11982, nakalagay doon na i-recognize ngayon magkakaroon ng database. So binigyan ng pagkilala nung bagong batas yung effort ng NCSC na kumuha ng database ng senior. Kasi pag meron na tayong database, ay hindi na kailangan magtanong sa mga munisipyo. Ilan ba yung mag-80 years old sa inyo? Kasi meron na tayong data. Alam na natin, for example. Gaano ka... ilang percent na? Mayroon ba tayo? Alam mo, ang problema natin, hindi natin masabi kung ilan ang senior. Kasi ang last census natin, yung 2019. Diba? Yung 2020 census, nakalagay doon 9.4. So hanggat hindi nagkakaroon ng panibagong census, hindi natin alam kung ilan talaga yung senior ngayon. So ang nakarehistro yata ngayon is 4.3 million. So hindi natin malaman kung 43% siya o 40 ba o baka 50% na. Diba? So ang meron tayo ngayon is actual number. Ilan yung registered sa online? 4.3 million. Kung di ako nagkakamali. Tapos meron pang subitik kung walang 1 million. Yung mga paper. Yung mga offline registration na natanggap ng NCSC. Yung 4.5 million na yan na sinasabi ho ninyo, nasa record na yan ng NCSC. Yan, nasa database na yan na nilikha ng DICT para sa NCSC. Okay. Yung sinasabi mong 9 million mahigit
9.4 million, yun ang census ng 2019. Oo, ano sa palagay ho ninyo as against doon sa nabuhay umabot ng ang estimate ng PSA magiging 12 million by 2024. Kaya lang magkaroon tayo ng pandemic, marami ang tumakabilang buhay ng mga senior. Kaya hindi tayo makagawa ng malinaw na estimate. Sa palagay ho ninyo, Commissioner, saan mas may makakuha talaga ng totoong data o record ng mga senior citizen sa iba't ibang ahensya ng gobyerno? Saan sa palagay ho ninyo po pwede makakuha? Yung PSA, merong specific record yan, di ba? Ngayon, nakalagay doon sa provision ng RA 11982, yung bagong batas, na gagawa nga ng database kasama ang PSA, ang DSWD at ang DILG. So, kung ang problema natin is makuha yung actual number ng registered, pwede na yung nasa PSA. At binigyan na ng mandato ng 11982 ang NCSC na kuhanin yung data sa PSA. Yung namang aming data form, complex kasi merong mga detalye na hindi nakukuha sa PSA na gusto namin kuhanin. Halimbawa, yung health profile. Pagka nakompleto namin yung data, malalaman ng NCSC kaagad kung ilan ang diabetic na senior citizen, kung ilan ang senior citizen na merong hernia, merong hypertension, di ba? Kaya yung sa amin, mas matagal siya because mas complex yung data na kinukuha namin. Pero kung ang pag-uusapan lang natin, magkano ba ang kailangan, pwede na tulungan ng PSA at NCSC para ma-determine kung ilan registered na sa susunod na taon ay magiging 80 years old, 85, 1995. Mahirap ba, Commissioner, kung halimbawa magtulong-tulong ang iba't ibang ahensya ng gobyerno? Halimbawa, datos galing sa PhilHealth, datos galing sa PSA, datos galing sa DSWD, datos galing sa OSCA, datos galing sa mismo sa NCSC na ang lahat ng ito pagsasama-samahin at ikukumpara, maglalagay lang kayo ng mga tao talaga na tututok rito, di ba magawa yan kahit hindi ako Dodong Alan, hindi ako technical pero hindi ko kasi alam kung paano i-reject ng isang application yung pare-parehong data. Kunyari, si Juan de la Cruz, nakarehistro sa PhilHealth, nakarehistro sa PSA, nakarehistro sa kung anong application yung gagamitin mo para isa lang ang bibilangin doon. Pero yung PSA merong record yan kaya lang naman kami nagka-problema nung araw dahil nga una, kinokontra ng isang party congressman, pangalawa, dahil meron tayong private act na nagsasabi na kailangan muna humingi ng permiso sa ticket para ibigay sa amin yung data. Ngayon, pagdating naman sa PhilHealth, yung Universal Healthcare Law, nakalagay doon na lahat ng senior citizen ay automatic member ng PhilHealth. So, kung magugunita mo, nung nakaraang taon, nagbayad ang National Treasury ng 43 billion para doon sa 9.4 yata na senior citizen na yung premium ay binayaran ng National Treasury sa PhilHealth. So yun, magandang basis na siya, di ba? Kaya lang, raw data siya. Hindi ko alam, hindi natin alam kung yung mga yun ay nakarehistro na sila sa PhilHealth kung sila ay ilang taon na. Kasi yung PhilHealth kasi dahil sa Universal Healthcare Law, ang isang senior citizen automatic member nila di ba? Pero hindi lahat ng senior citizen nakarehistro na sa PhilHealth. Kaya nga, paano nila nakuha yung data na yan? At paano nila nasabi na... Kinuha sa census ng 2019. Doon lang kinuha pero wala talagang record sa PhilHealth. Kasi ang kailangan nila is yung premium, di ba? Para nila may magagawa yung kanilang mandato kung wala silang pera. Kaya nga humingi sila sa National Treasury ng premium para dun sa 9.4 million na base doon sa data ng PSA noong 2019. Kasi yun ang available data ng PSA. Pero, so, anyway, yung mga nitty-gritty na yan, ngayong meron na tayong 11982, ay siguradong yung mga senior citizen kailangan na sila at mag-volunteer na sila
register. Kaya, Dahil pag dumating sila ng 80 years old at hindi sila registered, hindi sila hindi sila makakatanggap. makatanggap. Pero kung ako sa inyo, yung mga nakikinig sa atin, mga lolo at lola, dito na tayo sa NCSC kasi pagdating ho ng panahon, talaga ang hawak dyan, NCSC, sa lahat to ng mga lolo at lola. Ang record dyan sa NCSC. Di po ba, Commissioner? Yeah, totoo po yan. Unless nababaguhan sa batas. Kasi meron na pala yung isang congressman na tanggalin na yung, yung functions ng NCSC, gawin na lamang policy making body. Yung kasing 11350, yung gumawa ng NCSC, pero special provision yun to ensure the implementation of laws pertaining to senior citizen. Pag tinanggal mo, ginawa mong policy making body, wala nang ahensya na content na sisiguro na yung mga batas ay naisa sa katuparan. Kunyari, hindi ka binigyan ng discount ng isang butika. Kapag tinanggal yung provision na yun, wala nang armas o wala nang power ang NCSC para ikasuhan yung yung nagkasala sa iyo. At saka yung record niyan sabog. Kung wala talagang tututok, kaya sino naman ang kongresista na yan na gustong alisahan ng kapangyarihan ng yung congressman ng senior citizen population nag-file ng complaint against akin. Alam ko na kung sino. Aray ko po baka sana naman hindi sa pamamagitan ng politics ay hindi halo ng politika. Sana naman. Okay.